everyone, it's me, Angel again. Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like this video and i-click mo na rin ang subscribe button dahil marami tayong tutorial videos dito guys and sumasagot po ako ng mga questions and inquiries. Okay, sa video na to guys, pag-uusapan natin kung paano ba mag-apply sa SSS ng maternity benefits. Kung ikaw ay employed guys, so this video is not for you, no? Dahil kapag employed ka po, hindi ikaw ang mag-a-apply kay SSS ng maternity, kundi si HR mo, si employer mo. And ang all you have to do guys, if kapag malaman mong you are pregnant, no, i-bigyan mo lang, i-notify mo lang si HR nyo, mag-fill up lang kayo ng form para si HR po ang mag-notify kay SSS that you are pregnant. So yun po ang tinatawag na MAT1. And si employer din po ang mag-a-advance sa inyo ng maternity. Si employer na ang magre-reimburse nun kay SSS. So merong iba nagtatanong kung pwede daw sila nang mag-asikaso ng kanilang maternity kahit sila employed. Hindi po pwede guys dahil yun po talaga ang process kay SSS. Kapag employed ka, si employer mo po ang magpa-process ng iyong maternity claim. And para naman doon sa mga voluntary, let's go. So all you have to do guys, mag-login ka lang sa iyong SSS. And dito, pupunta ka sa benefits and i-click mo tong submit maternity notification. So ito yung tinatawag guys na MAT1. Kumbaga, ino-notify mo lang si SSS na you are pregnant. So dito sa maternity notification, hingiin sa'yo dito ang expected date of delivery. So walang problema dito guys dahil expected lang naman yan, hindi naman yung actual na talaga na kailan ka manganak, di ba? So expected date of delivery. And meron dito guys, do you want to allocate a portion of your maternity leave credits? So kung mag-a-allocate ka ng 7 days sa live-in partner mo or sa husband mo, i-click mo po itong yes. And ilalagay mo dito guys kung ilang days dito sa table dahil ang maximum lang naman ito is 7 days. And ang kanyang last name, first name, and middle name, no? Kanyang details. And relationship, child's father ba siya or alternate caregiver, no? I-click mo po dito. Pero kung ayaw mo naman pong mag-allocate, gusto mo yung maternity buo ay hindi mababawasan, no? So dito ka sa no. I want to avail the full SSS maternity benefits. And then, kapag naka-fill up mo na po ito guys, i-click mo tong submit. Don't forget to screenshot guys ha in every details, no? So submit. And then, dito guys, sa notification, pupunta ka ngayon sa home and makikita mo itong mga notifications dito. So dito po mag-notify si SSS na na-receive niya na yung maternity notification mo. So dito guys, sa inbox transaction. Yun nga lang guys, itong inbox or transactions dito, mariremove kasi siya within 90 days, yung kanilang mga notice, no? Kaya kapag meron ka na agad na receive na notification, i-screenshot mo na agad yan. Especially guys, doon sa mga nag-a-allocate ng 7 days and yung live-in partner, dahil kakailanganin po nila yun i-provide sa kanilang employer, katunayan na kayo po ay nag-a-allocate sa kanya, na binigyan nyo siya ng allocation. Okay? So ngayon, after mo makapag-submit ng MAT1 or nakapag-notify ka na ng iyong maternity kay SSS, and then nanganak ka na, no? Kapag nanganak ka na guys, pupunta ka ulit sa iyong benefits, and i-click mo na itong apply for maternity benefits. So ito na yung tinatawag nila na MAT2. No, apply for maternity benefits. Pag click mo yan, nandyan na yung details mo, yung address, mobile, landline, email address, disbursement account number. So dito sa disbursement account number, make sure na meron din kayong disbursement na kay SSS. Kasi ako guys, nung nag-claim ako ng maternity ko, nung nagka-miscarriage ako guys, hindi ako naka-ready, no? Hindi ako nakapag-enroll ng aking disbursement account. Kaya inantay ko muna noon na ma-okay yung disbursement account ko bago ako nag-apply ng maternity claim. And ang disbursement account ko as of now, na ginamit ko kay SSS dun sa maternity ko is my GCash. So make sure na meron po kayong disbursement account. And meron dito mga important reminders, no? This maternity benefits application is for self-employed voluntary member, overseas Filipino worker, non-working spouse, or member separated from employment. Kung mapapansin nyo guys, walang employed dito. Dahil nga po, kapag employed kayo, si employer nyo mismo ang magpa-process ng maternity claim nyo kay SSS. Okay?
And then, kapag okay na, i-click mo na tong proceed. So, dito sa proceed, nandito na yung date of delivery or date of miscarriage. And make sure talaga guys na hindi kayo magkaka-problema no, dito sa ilalagay yung date of delivery. Dahil guys, titingnan din po ni SSS yung nilagay yung date dito versus dun sa mga documents na sinubmit nyo kung tugma po. So, dito naman guys sa date of miscarriage, kasi ako before guys, na-reject yung first application ko dahil dito sa date of miscarriage. Ang nilagay ko kasing date of miscarriage dito kung kailan siya lumabas sa akin. Yun pala, dapat kapag miscarriage, ang ilalagay mo pong date dito kung anong nakalagay na date dun sa TransV mo na may nakalagay na complete miscarriage. Kasi ako guys, lumabas siya sa akin April 22, 2023. Nagpa-TransV ako June 3? Mga ganon. Sa first week of June, so dun lang ako nakakuha ng aking TransV result na may nakalagay na complete miscarriage. So yun, nung nag-reapply na ako, binago ko na yung date of miscarriage. Ang nilagay ko na dito is yung June 3, based doon sa TransV result na may nakalagay na complete miscarriage. So dito sa number of pregnancy, ilang beses na ba kayo nag-claim kay SSS? First time nyo, so maglalagay kayo dito ng 1 or second, ilalagay nyo yung 2. So, kapag na-fill up nyo na to guys, i-click nyo ang proceed. So, dito, ayan, nakalagay na date of delivery, number of pregnancies. So, ito, type of delivery guys. Kung live birth, tapos solo parent ka, i-click mo tong solo parent. Pero pag hindi naman, kung nag-allocate ka guys, for example, itong nilagay ko no, nag-allocate. So, kung nag-allocate ka, i-click mo tong, check mo tong with allocate leave credits. Tapos, ilagay mo ilang days, no? Kapag hindi ka naman live birth, kung miscarriage, dito ka po sa miscarriage, ito yung i-click mo. Kung stillbirth or fetal death, so i-click mo po itong stillbirth or fetal death. So again guys ha, dito, make sure na i-screenshot nyo po ito, another merong allocation, para hindi po mahirapan yung husband nyo guys or live-in partner nyo na i-claim yung paternity leave na allocated mo para sa kanilang employer. Dito may nakalagay din po na disbursement account. So kapag may napili ka na dito guys, na-fill up mo na lahat, and make sure talaga na tama guys ha ang pag-fill up mo, i-click mo na tong proceed. So dito guys, may ibibigay na sa yung estimated amount ng benefits mo. So for example ito, 14,700. So ito na yung estimated, and nandito yung mga details ha, i-check mo po lahat ito. Kung i-double check mo kung tama ba ang nandyan. Tapos, dito guys, attach document requirements. So, proof of child's birth. So, dito po, i-click mo lang itong choose document. And kapag mag-scan kayo ng mga documents guys, dahil dito isang file lang ang pwede mong i-upload. So, dun sa isang file, sa PDF po, nandun na lahat ng documents. Okay? Kung hindi po kayo marunong guys sa scan, pag-i-scan, so mag-ask na lang po kayo sinong may kakilala nyo dyan na nag-i-scan sa mga computer shop na doon kayo po magpa-scan guys, alam naman nila yon na i-scan mo yung mga documents. For example, meron kang 5 documents as proof of child's birth na kailangan mong isubmit kay SSS, pero dapat nasa isang file lang siya. Okay? So, ganun po. And kapag okay na guys, i-click mo tong proceed. And then yun, may marireceive ka yung notice niyan kay SSS guys sa email nyo or doon din sa inbox nitong SSS account nyo. Kapag sa miscarriage naman guys, katulad dito, no, for example ito, miscarriage yung pipiliin natin dito. So, i-click mo tong miscarriage and then proceed. So, dito sa miscarriage guys, nakikita nyo to, mas marami kasing documents yung mahingin sa'yo dito. So, meron ditong hospital, medical records, proof of pregnancy, proof of termination of pregnancy. So, ganun din guys, yung files nyo, ipagsama-sama nyo siya. For example, hospital or medical records. So, ano yung mga hospital and medical records nyo guys? Ipagsama-sama nyo sa isang file para dito nyo siya i-upload. Kung ano naman yung proof of pregnancy mo, yun din ipagsama-sama mo siya. Para isang file lang din siya na i-upload mo dito sa proof of pregnancy. Same sa proof of termination. So, for example, dito sa proof of pregnancy guys, meron kang picture ng PT mo, meron kang TransV, no? TransV ultrasound na as proof na you are pregnant, ilang weeks. Ilang weeks ba yun? Kahit ilang beses ka pang nagpa-TransV. So, i-scan mo lahat yun guys in one file para i-upload mo dito sa proof of pregnancy.
Tapos dito naman sa proof of termination of pregnancy, for example, trans-V result mo na may nakalagay na complete miscarriage, picture nung histopath mo, no? Picture nung lumabas sa'yo. Kasi yun yung ginawa ko, guys. So, yung picture na yun, sinend ko rin sa kanila yun. So, dito naman, guys, sa hospital or medical records, kasi meron ditong iba talaga na hospital, no, niraraspa, ano pa bang, yung may mga ectopic pregnancy, no, dumadaan sa operations, yan, so meron sila dito. Ako, guys, wala ako nun dahil hindi ako niraspa nun eh. So, lumabas lang siya sa akin talaga. Ang ginawa ko talaga nun, guys, gumawa na lang ako ng letter kay SSS na wala akong histopath. Kasi, natapon ko na eh. So, yun lang, yung picture, yung proof ko talaga yung picture, proof ko ng trans-V ko na I am pregnant, proof ko ng trans-V na nagkaroon ako ng complete miscarriage. So, yan, kapag nakapag-submit na kayo ng maternity, guys, mag-notify naman, may ma-receive kayong email kay SS katulad ditong sa akin noon. Yan, successfully submitted maternity benefits application on June 3. Tapos, guys, yun nga, kapag katulad kayo sa akin na ma-reject yung first application nyo, katulad sa akin, after 10 days, may na-receive akong email kay SSS na na-reject ang aking maternity. Pero of course, huwag kayo mapanghinaan ng loob dahil pwede naman kayo mag-reapply katulad ko. So, ang ginawa ko lang dito, guys, tingnan nyo tong hiningi sa akin dati with discrepancy, encoded delivery, pregnancy number against supporting documents, tapos biopsy o histopathological results. So, wala ako nito. Ang ginawa ko lang talaga niyan, guys, explanation letter. Tapos, nag-reapply ako. Then yun na, successfully submitted, tapos na-approve rin ako sa aking maternity. Okay, so sa may mga questions, guys, with regards to maternity benefits, just comment below, guys, sumasagot ako ng mga inquiries. Thank you so much for watching, everyone!